nako o nakadawat kong mensahe gikan sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga ati man no, ang akong anak. So grabe ang Ginoo di ay mismo ang nagpadala sa iyang anak para mutabang sa uban niyang mga anak. Amen? Amen, manang pasalamatan o kipasidugan ang Ginoo. Manang atong sugaton sa masipang pakpak ang anak sa Ginoo nga ni karon. Atong sugaton sa masipang pakpak, Pastor Arnel. Amen. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin na siyang mabuting Diyos. Amen. Glory to our King, to our God sa umagang ito. Amen. Ang dami ng pagsamba, papuri, nakarating sa Kanya. At mula sa kaharian ng ating Panginoon, batiin mo yung katabi mo, sumayo ang biyaya, kapayapaan. Amen. Panalangin at kalinaw sa iyong tanan. Amen. Panalangin is hiyaya. Amen. Kalinaw is kapayapaan. Yan po ay galing sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi po galing sa tao, hindi galing sa mundo. Ang kapayapaan ay galing sa Panginoon. At salamat po, Pastoral Lynette. Amen. Sa pamumuno ng inyong lingkod, Pastor Junel Baya, at sa kanyang senior pastor, Amen, Pastor Noel Gonzales, sa namumuno po sa ministeryo ng ating Panginoon sa Bethel Church, Bohol at Cebu. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa inyong pagtanggap sa abang lingkod na ito. Hindi po ako pinatuloy nyo ang ating Panginoon. Sabi niya, kung saan kayo patuloyin, sabihin nyo, Shalom. Ano yung kalinaw? Ibig sabihin, manatili doon yung kapayapaan ng Panginoon. At ngayong umaga, maiksi lang to, pero mahaba talaga. Maiksi lang, kasi syempre, limited yung ating physical time. Pero yung ating time sa Panginoon, eternal time. Kairos. Mahaba talaga. Amen. Pero sa sing panahon sa mundong ito ay pinapaunawa ng Diyos yung mga bagay na eternal. Mga bagay na pangwalang hanggan. Mga bagay na hindi natin alam dati, pero salamat sa Kanya nalaman natin. Dati, yan, bago ako magtuloy-tuloy na kasi papalaot na. No? Amen. Tayo muna yung manalangin. Sige po, tayo pong manalangin. Aming Ama sa langit, sambahin ang ngalan mo. Sa iyo ang kaharian ng Diyos. Sa iyo ang kapangyarihan. At sa iyo ang kaluwalhatian. Salamat, dinako mo ang iyong abang lingkod upang magrepresenta sa iyo, Panginoon. Magrepresenta ng iyong ginharian sa lugar na ito. Mapasa kanila ang iyong kaharian, Panginoon. Mapasa kanila ang iyong kapangyarihan. Mapasa kanila ang iyong kaluwalhatian sa umaga nito. In Jesus' mighty name. Ikaw ang makita sa akin. Ikaw ang maparangalan sa unahan ito. At ibangon mo, i-raise up mo ang mga anak mo makapasok sa iyong ginharian. Walang maiwan sa labas. Walang maiwan sa dilim. Malikita nila ang liwanag sa lugar na ito, Panginoon. Maghari ka sa barangay Kansage, Norte, San Isidro. Masayo ang kaharian mo sa lugar na ito. At marami pa, Panginoon, makapasok sa iyong ginharian sa lugar na ito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Purihin ka, Panginoon. Glory to God. Ang ating talatang babasahin. Grabe, ang background talagang nasa langit na agad ako. Amen. Salamat, Sister. Sister, pangalan niyo ulit? Sister Hazel. Grabe, katalented ang mga taga-Bethel Church Ministry. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa mga talentadong mga anak ng Diyos. Hindi pang mundo yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi pang mundo yan.
Talentado ka sa Panginoon. Kaharian ng Diyos. Dati sumasayaw ka sa mundo. Di ba? Dati tumutugtog ka sa mundo, kumakanta ka sa mundo. Ngayon, sa Panginoon na. Purihin ng Lord sa buhay mo, brother. Amen? At bago ang lahat, binabati ko po kayo mula sa Mission Team Kingdom Builders, Bulacan, at aming main church po sa Tansa. Binabati ko po kayo. At binabati ko rin ang aking napakaganda, beautiful wife. Kung nanonood siya, doon sa naka-live to no, sa aking cellphone at dito sa inyo. Pastora Rona at ang aking pamilya. At salamat sa Panginoon dahil kung wala ang Panginoon, ay wala lahat ng biyaya. Amen. Makarating ako dito, yung aking pamilya, ministry. At ngayon po, sa ministry nyo dito. Amen? Palakpak sa ating Panginoon sa umagang ito, sa kanyang kapurihan. At hindi po ako makakarating dito kung hindi, sabi nga ni Sister Pastora Lynette, kay Brother Julius, Ibaya, taga dito. Palakpakan natin ang Panginoon. Taga Tubong Bohol, ano? At siya po ang kapamilya niyo dito. At hindi lang kapamilya niyo dito, kapamilya niyo pa sa Panginoon. Kapamilya niyo pa sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Father Julius, pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa sakripisyo mo. No? At sa umagang ito, tayo po ay magbubuklat. Siyempre, ang lahat ng salita ng Diyos galing sa banal na salita. Amen? Galing sa banal na kasulatan. Unang Tesalonica, chapter 2, verse 12. Unang Tesalonica, chapter 2, verse 12. Sabi po dito, sa King James Version, Unang Tesalonica 2:12, pwede rin hanggang 13. That you would walk worthy of God, who had called you unto His kingdom and glory. For this cause I thank we God without ceasing. Because when you received the word of God, which you heard from us, you received it not as the word of men, but as in the truth, the word of God. Amen. Which effectively worketh also in you that you believe. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Upang kayo'y magsilakad na nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo. Saan? Sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Tuloy pa, di pa tapos. 13. At dahil naman dito, kami nagpapasalamat, sabi ni Pablo, na walang patid sa Diyos, na ang inyong tanggapin sa amin, ang alin? Ang salita na pinangaral. Sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos. Ang inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating Panginoon. Parang diyan pa lang meron na no? Meron na tayong bahagyang nakikita. Lumakad kang nakalulugod sa Panginoon. Siyang tumawag sa iyo. Saan? Sa kanyang hinharian at sa kanyang kaluwalhatian. Dalawang paglakad ng tao sa mundong ito. Dalawang lakad. Naalala ko tuloy yung parable ng dalawang daanan na nilalakaran ng tao. Si brother, meron siyang disability sa physical lang yan. Pero kahit may disability ang tao o kanumang kalagayan ng tao, may nilalakaran ng tao. Mabuti, masama, may pinag-aralan, wala, mayaman, mahirap, may dalawang nilalakaran ng tao. Sabi doon sa parable, may isang malapad na daan na may malapad na pintuan at maraming dumadaan doon. Pero hindi nila alam, ito ay pagpunta sa kapahamakan. Sobrang daming dumadaan. Sobrang daming lumalakad. At meron namang isang daan, makipot na daan.
Parang bundok, no? Makipot. Makitid na daan. Kakaunti lang ang dumadaan. At may makipot pang pintuan. Pero ang dulo ay buhay na walang hanggan. Saan ka dun tadaan? Ha? Ano, makipot. Kasi buhay na walang hanggan eh. Amen. Hindi natin naiintindihan. Pero yan ay nilalakaran ng tao ngayon. Ang sabi ng tao, Pastor Ariel, Brother Ariel, iba-iba man tayo ng religion, isa lang pupuntahan natin. Doon. Ano na? Sabi ko, hindi totoo yan. Iba-iba ang relihiyon ng tao. Amen. Pero sinabi ng Panginoon, isa lang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At hindi lahat lumalakad doon. Hindi lahat papunta roon. Hindi lahat nilalakaran yun. Yung iba, nakikinood lang. Gusto yung mga yung pupunta. Basta kami, dito kami. Di ba? Pero yung nakatagpo ng daan na yon ay tinawag ng Panginoon. Lahat tayo doon tayo dati lahat sa daang maluwag na yon, daang maluwag na yon, daan ng mundo, daan ng kasalanan, daan ng relihiyon. Hindi natin alam dahil akala natin tama dahil maraming dumadaan. Akala natin okay. Ang buhay natin papunta na pala sa kapahamakan. Doon tayo lahat galing, anuman ang religion mo. Born again ka man, Catholic ka man, Muslim ka man, Iglesia ka man, sabihin mo na lahat. Pag pinanganak ka, may relihiyong ka. Pero ang landas na yun ay sinasundan mo lang dahil yun ang alam mong tama. Pero sinabi ng Panginoon, tinawag niya tayo patungo sa bagong lakad na maging matuwid tayo sa harapan niya. Hindi matuwid kasi yung daan na yun. Yun ay daan ng kasalanan. Yun ay daan ng kadiliman. Yun ay daan patungo sa kapahamakan. Pero salamat na lang may galing sa lugar ng kaliwanagan. May nanggaling sa lugar ng ka-eternal. Lugar ng kaluwalhatian. Bumaba siya na ganyo siyang tao. Siya'y Diyos na makapangyarihan. Pero pinili niya hubarin ang kanyang kaluwalhatian, magdamit ng isang alipin upang ituro lang sa atin ang daan patungo sa tamang pamumuhay sa mundong ito. At ang mensahe ngayon, tinawag ka sa kaharian. Tinawag tayo upang lumakad ng nararapat. Paanong lakad? Humbarin ba? O doon sa kabila? Meron kasi, Kristiyanong maghilig sumayaw. Sasayaw sa damang landas. Sasayaw sa kanan. Sasayaw sa kaliwa. Hindi pwedeng sabay, kapatid. Sabi mo sa kapatid, hindi pwede yun. Makamundo ka. Paglinggo, makajus ka. Kapag Linggunes, balik ka na naman sa mundo. Saan ka ba talaga? Kaya binalaan ni Pablo ang church na ito. Church to. Amen. Magsilakad kayo ng nararapat na tinawag ng Diyos. Saan ka tinawag? Hindi ka tinawag sa relihiyon. Walang pagtawag si Jesus sa relihiyon dahil ang pinanggalingan niya ay ginharian ng langit. Ang sabi ni Jesus sa Mateo 4:17, mangagsisi na nga kayo, magbago na kayo ng isip. Bakit magbago? Mali nga yung landas. Ang kaharian ng ginharian ng langit, abot kamay na. Bakit niya sinabi yun? Doon siya galing. Sabi mo sa katabi mo, doon siya galing. Kaya alam niya paano ituro. Si Brother Julius, taga rito, kaya alam niya sa akin ituro. Puntahan natin ang aming barangay. Bohol, Kansari Bohol. Alam niya, taga rito siya. Alam niya yung daan. Paano natin malaman ang daan ng kaligtasan, ang daan ng buhay na walang hanggan kung walang magturo? At hindi ito galing sa tao. Galing ito sa nanggaling doon. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya pa rito siya sa Isaiah 9 verse 6, a child is born, a son is given, and the government upon his shoulder. Isisilang ang isang sanggol. Ipagkalob sa atin ng isang sanggol.
ibibigay sa atin ng isang anak at sa kanyang balikat ang gobyerno. Ano yung dala niyang balikat? Ano yung dala niyang gobyerno? Hindi ang kaharian ng mundo. Hindi ang kaharian ng relihiyon. Hindi kaharian ni Satanas. Although pinagbibintangan siya, kampo ni Satanas. At pinagbibintangan ka rin, tayo rin, kampo ni Satanas. Pero hindi ka galing kay Satanas. Hindi tayo galing sa religion. Amen. Si Jesus ang naghayag, John 18, kay Pilato, bakit ka hinahatulan ng mga tao? Anong ginawa mong kasalanan? Ang sabi niya, ang sagot niya, ang linaw. Pakinggan niyo po. Ang kaharian ko ay hindi galing sa mundo. My kingdom is not of this world. My kingdom comes from another place. Tagalog, ang kaharian ko di galing sa mundo, nanggaling sa ibang lugar. Kung di rin sana itong mga taong kababayan ko, ay ipaglaban ako. Diba? Ang kaharian ko ay galing sa ibang lugar. Kung gayon, hari ka nga, sabi ni Pilato. Anong sagot niya? Ikaw ang may sabing hari ako. Ikaw. Kasi sabi niya, hari ka nga. Ikaw ang nagsabing hari ako. At yan ang dahilan kung bakit ako nasugot. Ang sabihin ang katotohanan. Ang panig sa katotohanan ay panig sa akin. So malinaw kay Pilato, walang kasalanan dito. Hindi siya laban sa gobyerno namin. Amen. Hindi siya laban sa gobyerno. Pero laban siya sa relihiyon. Galit ang religion. Galit ba ang religion kay Jesus? Nung religion na yun, pinapatay si Jesus. Bakit? Hindi nila kilala si Jesus at hindi nila tanggap ang salita ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang magandang balita niya, naparito siya, Mateo 4:23, ipinangaral niya, nagwali siya, ang maayong balita ng gingharian ng Diyos at nagpagaling ng mga may sakit karamdaman. Ayan, no? Nagpagaling ng mga sari-saring sakit karamdaman na nasa tao. Kaya pala may miracle healing crusade. May pagpapagaling, may pagpapalaya, dahil may isang dumating na paghahari na makakatalo sa gawa ng masama. Na higit pa sa kapangyarihan ng mundong ito, higit pa sa gawa ng tao, higit pa sa layunin ng mga tao, higit dito dahil ang dala niya ay may kapangyarihang magpalaya sa tao. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa iyo. Saan? Sa kapangyarihan ng kadiliman. John 8:32, you know the truth? The truth will make you free. Sabihin mo nga, make you free. Make you free. Tatlong pagkaalipin ang dumating sa tao nung ipinanganak siya sa lupa. Pero bago ko ipaliwanag yung tatlong pagkaalipin ng tao nung pinanganak siya sa lupa, ang unang tao, hindi alipin. Ang unang tao, si Adan. At ang kanyang asawang si Adan din, na babae. Pastor, di ba Eva yun? Mamaya paliwanag ko. Yung Adan na lalaki at yung Adan na babae ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at kanyang larawan. Amen. Hiningahan ng Espiritu ang lupang inanyuan at nagkaroon ng buhay. Ang buhay na ito ay hindi galing sa kanila bigay ng Panginoon. Ang buhay na ito ay may kasamang imahe at larawan ng Diyos at may kapangyarihan ng Diyos. Sabi niyo ang kapangyarihan. Ang dominion ay nasa tao. Genesis 1:26. Image and likeness of God and dominion of God. Pero yung binigay na yan ay bigay lang. Sabi mo nga, bigay lang. Buhay, katawan, espiritu, kapangyarihan, at galing lahat sa liwanag. Sabi mo nga, liwanag. Bago malalang ang langit at lupa, ang Diyos na lumikha nito, sabi sa Genesis 1:1, 1:2, 1:3, in the beginning, God created the heaven and earth. Tuloy mo nga, Genesis 1:1.
Nang simula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. 2, ang lupa ay wala pang anyo. Amen. At walang laman, kadiliman. Diba? Darkness. Amen. Ang bumabalot sa kailaliman. Nasa ibabaw ng kailaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Kailan nagkaroon ng lahat ng bagay sa mundo? 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng at nagkaroon ng liwanag. Diyan nagsimula ang lahat. Kung walang liwanag, walang langit lupa. Kung walang liwanag, ang Espiritu ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo nandyan sa tatlong yan. Amen. At nung sinabi nila magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Amen. At ang lahat ng bagay ay lumabas mula sa liwanag. At yung liwanag na ito, doon isinilang ang tao. Sa langit at lupang nasa liwanag. Ang gloria ng Diyos, sabi mo nga gloria. Ang Diyos ay liwanag. Ang salita niya ay nagbigay liwanag. Ang tao ay niligay sa liwanag ng Diyos. Amen. Subukan mo may liwanag. Di ba may glory? May parang, ang ibig sabihin ng glory, kabod sa Hebrew word, presensya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung liwanag ng Diyos sa sanlibutan at yung kanyang pagnilikha sa kanyang salita ay naglikha ng mundong tinitirahan natin ngayon. Naintindihan niyo po ba? At yung kaluwalhatian ng Diyos ay nasa langit, nasa lupa, nasa tao. Sabi mo sa tabi mo, nasa iyo yun. Dapat nakiadan yun. Dapat nasa tao ang liwanag, ang Espiritu ng Diyos kasi hiningahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen. Nabuhay tayo. Amen. May kapangyarihan tayo, pinamamahala sa lupa para sa atin. Pero nang sumuway ang tao, mga kapatid, nawala ang kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at nawala sa kaluwalhatian ng Diyos. Nawala sa liwanag, nawala sa Espiritu, nawala sa kaluwalhatian. Pakinggan nyo hindi to impormasyon. Ito ay kapahayagan. Nakikinig po ba tayo? Ito ay revelation. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sino yung una nagkasala? Bago tayong lahat. Sino una? Huwag mo ko sisihin, hindi ako. Hindi ang katabi mo ang dahilan ng lahat. Sino ang dahilan? Si Adan na lalaki at si Adan na babae. Gumawa ang Diyos ng Eden. Ano sabihin ng Eden? Hardin ng Eden. Delightful place. Ito ang representasyon ng kaharian ng langit sa lupa. Pastor, ang ganda siguro doon sa Eden. Abay, sobrang ganda. Amen. Amen. Isipin mo, kasama mo ang Diyos. Isipin mo, nakakausap mo ang Diyos. Isipin mo, walang kamatayan ng tao. Amen. Walang kahirapan ng tao. Walang galit, hinanakit, tampo. Wala lahat ng kasalanan. Amen. Ang tao ay anak ng Diyos. Si Adan ay anak ng Diyos. Sabi mo nga, anak ng Diyos. Pastor, totoo ba yan? Totoo yan. Pero nung namatay ang tao, dahil sinabi ng Panginoon, makakain mo lahat ng bunga dito, halaman, puno, lahat sa'yo. Pero lang ito, akin to. Di ba? Huwag mo kainin to. Pag kinain mo ito, mamatay ka. Ano po nangyari? Nadaya ang tao. Hindi naman niya ginusto talaga. Nadaya. Dinaya. Niloko. Tinuso. At natuso ng diablo. Amen. Ng ahas. Bumagsak ang tao. Namatay ang tao. At nung namatay ang tao, lahat ay nawala. Sabi mo sa katabi mo, lahat ay nawala. Yung lahat na binigay ng Diyos. Ang natira na lang, physical. Kaluluwa. Lupang walang kaluwalhatian ng Diyos. Ano po nangyari sa tao? Naghirap. Ang tao nalayo sa Diyos. Separated na.
Hindi niya na makita ang Diyos. Hindi niya na marinig ang Diyos. Hindi na pwedeng bumaba ang presensya ng Diyos. Mamatay na siya sa pisikal. Kasi banal ang Diyos. Amen. Sa madaling salita, ang tao ay patungo sa kamatayan pang walang hanggan. Pero may good news. Sabi mo sa katabi mo, may good news. May maayong balita. Nawala tayo. Hindi sa tayo nawala sa impyerno. Hindi naman tayo dun eh. Sa tayo nawala? Sa kaharian ng langit. Naputol ang koneksyon ng tao sa Diyos. Naputol ang koneksyon ng tao sa Espiritu. Naputol ang koneksyon ng tao sa liwanag. Naputol ang koneksyon ng tao sa kalwalhatian ng Diyos. At doon tayo ibabalik. Sabi mo sa katabi mo, yun ang ibabalik. Wow. Pastor, saan yung pangako ni Lord na i-restore? Yung binhi ng babae at ang binhi ng ahas ay maglalaban. Tutukain ng binhi ng ahas ang sakong ng binhi ng tao. Ngunit dudurugin ng binhi ng tao ang ulo ng ahas. Ano ibig sabihin ng pastor? Ang lalim na naman yan. Yan yung prophecy ng Lord, paano niya ililigtas ang sangkatauhan. Yan ang prophecy ni Lord, paano niya tatalunin ang gawa ng masama. Yan ang plano ng Diyos para iligtas tayo sa pagbagsak. May dudurog sa ulo ng ahas. May dudurog sa ulo na nagdala sa tao sa kapahamakan. May dudurog sa gawa ng masama. Amen. At sino yung anak ng tao na yun? Wala ng anak ng Diyos. Kaya kailangan isugo ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ang may kapangyarihan maibalik tayo sa kalagayang nawala sa atin. Ang anak ng Diyos ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ha? Hindi aksidente, nandito ka. Isa ka doon sa benepisyo ng ililigtas. Isa ka doon sa benepisyo ng mali ang lakad patungo sa kapahamakan. Isa ako doon, isa tayo doon. Amen. At naparito ang Panginoon para hanapin tayo. At nagpadala ang Panginoon, ang sinugo ng Ama ay ang bugtong na anak na si Jesus. At ang pinangaral ni Jesus ay ang mabuting balita ng ginharian ng Diyos. Kasi doon niya tayo ibabalik. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibabalikan niya kung saan ka bumagsak. Hindi ka bumagsak sa langit. Dahil si Satanas lang yung bumagsak sa langit. Hinulog ng langit. Kaya pag sinabihan kang, brother, hulog ka ng langit. No, no. Huwag mong sabihin yan, kapatid. Kasi yung bait mo sobrang bait mo, hulog ka ng langit. Si Satanas yung hinulog. Galing ako sa lupa. Amen. Tawa kayo, di ba? Ilang beses ko na kasi narinig yan eh. Pastor Ariel, hulog ka ng langit. No, brother. Si Satanas yun. At kaya nagtataka ba kayo, bakit nandito si Satanas? Inagawan niya ang tao ng para sa atin. Nagnakaw siya, pumatay siya, sumira siya, upang kunin yung buhay na para sa atin. At marami pa pong hininanakawan. Marami pa pong naliligaw. Pero salamat na lang tinawag niya tayo sa kanyang kaharian. Paano ka makapasok sa kaharian ng Diyos? May binanggit na, pinaalala ni Pablo. Muling binabanggit niya sa iyo, church, pag ito ginagawa mo pa, dati mo na itong ginagawa, pag gagawin mo pa ito, binabalaan kita, hindi ka makapasok. Alam niyo po ba yung sinabi ni Pablo na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga gumagawa nito? Teka, basahin ko. Hanapin ko yan. Thank you, Jesus. 1 Corinthians chapter 6, 9. Hindi niyo ba nalalaman? Tagalog nga, 1 Corinthians chapter 9. O di ba ganyan nalalaman? Sinabihan niya dito church. Church sa Corinth. Amen.
Kasi naging worldly sila, naging carnal sila, naging makasalanan sila. Tinawag sila sa kaharian at kaliwanagan. O hindi nyo ba nalalaman ang mga liko hindi magsisipamanan ng kaharian ng Diyos? Tanong. Huwag kayong padaya kahit na mga ang mapakiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga nangangalunya, ni ang mga nambababae, kaya sabihin mo sa akin, huwag kang mambababae. Nambababae, ni makiapid sa kapwa lalaki, lalaki. Bakla. Hindi totoo yan, di ba? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi yung makiapid. O ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki. Tuloy. Ni ang magnanakaw, ni ang makasaksakim, ni ang maglalasing. Kaya ayoko talaga mag-inom kasi baka malalasing. Huwag ka na maglalasing. Sabi mo sa akin, huwag ka maglalasing. Ha? Bahala ka kung anong paglalasing ang ginagawa mo. Itigil mo ang paglalasing. Ni ang magpatungayaw. Ano yung magpatungayaw? Marites. Ni ang mga lulupig. Ni ang mga di magmamana ng kaharian ng Diyos. Tuloy mo lang. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Ngunit nahugasan na kayo. Pinaging banal na kayo. Ngunit naging ganap na kayo. Saan? Sa pangalan ni Jesucristo na ating nasa Espiritu sa ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Binabalaan, yung maling landas, hindi yun ang landas ng Panginoon. Amen. Hindi magmamana yun. Paano pa siya makapasok? Born again. Religion yun. Sabi nung iba, religion yan, born again. Sasabihin ko sa inyo, pwedeng maging religion ang born again. Pastor, mabigat yan sinabi mo. Pwedeng maging religion ang born again? Pwede! Pinanganak ako sa pananampalatayang born again. Yung iba dito, pinanganak, ang pananampalataya, Catholic. Di ba? Inarinig yung iba. Muslim. Depende sa bansa nakatira. Kung nandun ka nakatira sa Saudi, ay automatic, anong religion mo? Muslim. Pag pinanganak ka sa Pilipinas, siyempre, dominante. Lamanan natin sa ating mga ninyo, Catholic. Pero pag yung Pilipinas, way back, kopong-kopong, panahon ng mga bato, ang religion nila doon, anito. Hello? May kausap mo ba ako? Ang mga Amerikano, siguro doon sila, protestante. Pero lahat pinanganak sa relihiyon. Lahat ng pinanganak sa laman ay sa laman. Lahat may pinanganak na relihiyon. Lahat may pinanganak sa kasalanan. May kausap po ba ako? Ang patotoo ko dati, pinanganak ako sa born again church kasi ang tatay ko pastor. Ang mga tita ko naglilingkod na sa Panginoon. Lumisimba ko, bata pa lang, umaattend sa simbahan ng born again. Maliwanag po? Ang religion ko, born again. Pero wala pa akong relasyon sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, baka religion mo rin ang born again, ha? Kasi tatay mo, born again eh. Nanay mo, tita mo, born again. Baka born again na rin ako. Sama ka na rin dito. Hindi born again religion. Ano born again? Kung hindi religion born again, kailangan mong makita ang pagkatawag ng Diyos. Kasi ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay pagtawag ng Diyos. Hindi pagpasok sa simbahan. Pwede ka, ako lumaki sa simbahan ng born again. Pero ang pamumuhay ko makamundo. Hindi ko pa alam ang calling. Hindi ko pa alam na tinawag ako ng Diyos. Sama-sama lang ako sa nanay ko. Pero nung namatay ang father ko, yan na, nag-inom na ako, nagsugal na ako, nag-addiction na ako sa computer, naligaw ako ng landas sa madaling salita. Amen! At yan din na kayo dati. Sabi mo sa katabi mo, yan ka rin. Pero nung tinawag ako ng Lord, isang araw, sa isang garahe, dahil nakita ko maraming mga kabataan na may nangusap na sa akin, linggo yun. Dahil nga, religion ko born again. Pag linggo, kailangan sumimba. Wala akong simbahan kasi ang simbahan ng aming born again
church noon, doon pa sa Laguna, nasa Bulacan ako. Ay, linggo, kailangan, parang may nangusap sa akin. Alam ko, tinig ng Diyos yun. So, pumunta ka dyan. Sa may, tingin ko born again. Hindi ko sigurado kung anong religion yun, makulto ba yun? Punta lang ako. Pagpunta ko, doon ko narinig ang tawag ng Panginoon na gusto niya akong tawagin, tawagin niya sa kanyang layunin, sa kanyang plano. Hindi ko makalimutan talata, John 8:12. Sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino mang susunod sa akin, hindi nalalakad sa kadiliman, magkakaroon ng liwanag ang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Sinunod ko ang Panginoon nung araw na yun, tinanggap ko yun. Lumakad ako sa unahan, sabi nung sino dito gusto tugunin ang tawag ng Diyos sa kanya. Hindi alam na anak ako ng pastor, hindi alam na born again ako. Ang alam nila, siguro makasalanan ako. Pero totoo, ako'y makasalanan. Lumapit sa unahan at tinanggap ko ang Panginoon. Pero hindi ko pa naunawaan ang kaharian ng Panginoon. Matagal ko pa bago nalaman ang kaharian ng Panginoon. Pero born again ako. Dahil ang born again is to become children of God. Born again is to receive the grace of God. Amen. Born again is to have a relationship to God. Dahil dati wala akong relasyon sa Diyos, kahit may religion ako. At yan ang katotohanan sa mundo ngayon. Maraming nasa religion, walang relasyon sa Diyos. Kaya hindi relihiyon ang sagot para ang tao makapasok sa kaharian. Paano? John 3:3, pakibasa na. John 3:3. Maliban ang isang tao, sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Ang kausap niya si Nicodemo. Maliban ang isang tao ipanganak muli. Sabi mo nga, ipanganak muli. Hindi niya makikita ang. So anong purpose? Kailangan mong ipanganak muli para makita mo ang. Sabi ng matanda na ako. Babalik pa ako sa nanay ko. Sabi, baka buhay pa yung nanay niya. Matanda na siya. Ipapanganak ako muli. Anong sagot ni Lord? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ako kung siya'y matanda na? Makapasok ba siya sa bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang inay? Papanganak? Tuloy. 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao ipanganak sa tubig at Espiritu, hindi niya makakapasok sa kaharian ng Diyos. 6. At ang pinanganak sa laman ay sa, lahat tayo pinanganak sa laman dito, no? Meron ba dito laman lupa? Laman lang. Laman lupa, ano yun? Jambling. Laman lang. Ang pinanganak sa laman ay sa laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay sa. Ang born again ay kapanganakan sa Espiritu. Hindi na tayo lahat anak ng Diyos dahil si Adan naputol na ang pagiging anak ng buong sangkatauhan. Lahat tayo anak ng tao. Tanungin mo yung tao, anak ka ba ng Diyos? Oo. Lahat ng tao, tanungin mo, anak ka ng Diyos? Oo. Ang kinin lahat ng tao, anak ng Diyos, pero ang katotohanan, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. May kausap mo ba ako dito? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, anak ka ba ng Diyos? At yung sagot mo, oo. Tapos sasabihin mo yung religion. Hindi naman porket may religion ka, anak ka na ng Diyos? Diba? Kasi bakit? Lahat ng tao pinasukan ng mabuti, pinasukan ng masama. Ang pagtatakip sa kasalanan, tinatakpan natin ng, si Adan at Eva, tinakpan ng dahon. Ngayon, tinatakpan ng kasalanan ng religion. Hello? Punta mo na ako simbahan, magbabawas ako ng kasalanan. Hello? Yung iba naman, ayaw pumunta sa simbahan. Bakit? Baka masunog ako dyan. Sino yung hindi sumisimba dati dahil natatakot na baka masunog? Totoo yun. Kasi hindi naman tayo sanay sa kabanalan. Sanay tayo sa kasalanan. Pansamantalang takip sa kasalanan ng religion, pero hindi makapasok sa kaharian. Anong kailangan?
ipanganak muli. Sabi mo sa katabi mo, ipanganak muli. Born again. So, hindi membership. Magpa-member na ako dito para makapasok ako sa langit. Bigo nga kapatid, pag nagpa-member ka para makapasok sa langit. Ang kailangan, ipanganak ka muli. May kausap ba ako ngayong umaga? Paano ma-born again? Siyempre, 7. Tinanong na niya, huwag kang magtaka sa aking sinasabi. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko. Kinakailangan kayo'y ipanganak muli. Lahat. Sabi mo nga, lahat. Sa ibang salin, all must be born again. Huwag English, baka ayaw nung iba nung, na iba ayaw tawagin born again. O sige, huwag na natin tawagin born again. Ipanganak muli. Kasi sinabi ni Lord kailangan lahat ipanganak muli. Para makita at makapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. Paano, Pastor? Tuloy mo sa John 3:16. Dahil ang connected ng born again ay John 3:16. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng sa sanlibutan. Ibinigay ang kanyang bugtong. Pag sinabing bugtong, isa. So hindi pa talaga totoo na anak lahat ng tao. Anak ng Diyos lahat ng tao. Hindi totoo yun. Sabi mo sa tabi mo, hindi totoo. Isa lang ang anak ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paliwanag ko sa inyo, ang sumampalataya ay hindi lang tumawag. Pastor, di ba tumawag? Lahat naman ng tao tumatawag. Hello, may kausap po ba ako dito? Lahat ng tao tumatawag sa Diyos. Kasi sinabi niya sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, ay papasok sa ginharian ng Diyos, kundi sumusunod. Yung pagtanggap kay Jesus at pagsampalataya sa Kanya ay pagsunod sa Kanyang kalooban. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, ang mamanahin mo, ang matatanggap mo, buhay na walang hanggan. Kasi yun nawala sa simula. Nawala sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Kaya ang tawag doon, new life, bagong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung bagong buhay na yan, ay hindi na yan sa dilim. Hindi na yan sa religion. Amen. Hindi na yan sa takbo ng mundo. Magbago ka na ng isip. Huwag ka nang makiayon sa takbo ng mundo. Romans 12:2. Upang mabatid mo ang kalooban ng Diyos sa mabuti ganap, nakalulugod sa Kanya. At ano ang kalooban ng Panginoon sa langit? Makamtan mo ang panawagan niya sa Kanyang kaharian. Amen. At makamtan mo ang kaluwalhatian. Yun yung nawala sa tao. Pakibasa nga po sa isa pang talata. Sa 1 Peter 5:10. Tingnan nyo, 1 Peter 5:10. Yung nasa buhay na walang hanggan. Hindi lang yan buhay na walang hanggan. Iyan ay sa kaluwalhatian. At ang Diyos na siyang ng biyaya na sa inyo'y tumawag. Sino tumawag? Saan tayo dadalhin? Tingin mo na kayo sa akin. Ang Diyos na siyang tumawag sa iyo. Hindi si Pastor Junel, hindi si Pastor Ariel, hindi si brother, sister ang tumawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo gamit ang kanyang mabuting balita ay ang Diyos na siya'y walang hanggang kaluwalhatian na nakay. Pagkatapos nyo, kayo'y makapagbatang sa daling panahon at siya rin magpasakdal. Sabi mo nga magpasakdal. Magpatibay, magpapalakas sa inyo, mga kapatid. Ang eternal glory, sabi mo nga eternal glory. Eternal is your life. Amen. Ang eternal life ay buhay na binigay sa iyo ngayon ng Lord, na tanggapin mo, Panginoon. Yun ang born again. At may kasama siyang glory. Sabi mo nga, glory. Kaya binanggit ni Paul kanina na tinawag kayo sa kaharian at kaluwalhatian dahil ang pagkatawag ng anak ay kapanganakan sa kaharian ng Diyos. Hindi siya kapanganakan pampisikal.
Amen. Amen. Kingdom, your born again life is born into the kingdom of God. Hindi yan born into religion. Hindi yan born into worldly. At yung panganakan na yan ay may kaluwalhatian. Sabihin nyo nga po, glory. Meron ba dito may pangalang Gloria? Diba? To God be the glory. Gloria de Dios. Glory comes from God. Glory comes from the throne of God. Glory is kabod. Sabi nyo nga kabod. The presence of God. Pero sa Greek word na ginamit dito, it is doxa. Doxa. Sabi nyo nga doxa. Kung ano yung na kay Kristo, the image and likeness of God and dominion, ibabalik sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan mo ang imahe natin dati, makasalanan, tayo ay mabuti, pero may masama tayo. Si Adan, si unang Adan, may image and likeness of God at may kapangyarihan. Pero ngayon nawala na sa tao. Pero kay Christ, maibabalik ang glory. Maibabalik yun. Sabi mo sa katabi mo, maibabalik yun. Yung image and likeness ng Diyos sa tao at yung kapangyarihan na yun ay maibabalik sa tao. At pag naibalik sa tao, doon ang tao maging kompleto. Ginawagit yun, no? Maging saktal. Sa English version, perfect. Hindi ka na maging perfect sa physical. Katulad ng makeup, mayroon pinanganak na, alam mo na, yung paa ay hindi pantay. Meron tayong imperfection sa physical. Nakikinig po ba tayo? Kahit anong pogi mo, meron ka pa rin physical na kapintasan. Diba? Kahit anong ganda mo, meron pa rin kapintasan. Sa physical, wala tayong perfection. Amen. Maliwanag ha? Pero sa Espiritu ng Diyos, na pagiging born again mo, doon ka magiging perfect. Palakpakan na. Yun ang magiging dahilan upang maging ganap ka na maging katulad ni Jesus. Pag nalaman mo ang kaharian ng Diyos, may babalik sa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Maluluwalhati na ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag naibalik ka sa kaharian ng Diyos, may babalik sa iyo ang nawala sa iyo, ang kawamis ng Diyos, ang pamumuhay na katulad ng sa Diyos, ang pamumuhay na may kapangyarihan ng Diyos. Kaya naalala ko yung panalangin ng Panginoon. Pag makapasok ka sa kaharian ng Diyos, meron ka ng access sa tatlo. Makaka-access ka ngayon sa kaharian, makaka-access ka ngayon sa kanyang kapangyarihan, at makaka-access ka sa kanyang kalwalhatian. Wow, alam pa natin. Kaya walang mahirap na anak ng Diyos. Walang mahirap na born again. Dahil may physical ka mang kahinaan, ang spirit mo ang magkukumpleto sa iyo. Ang pagiging anak mo ang magkukumpleto sa iyo, magsasakdal sa iyo, magbabago sa iyo, maggagawa sa iyo upang ikaw ay maging ganap. Amen. Kaya yung sabi ng Panginoon sa panalangin ng Ama namin, sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang bakit? Na kay Kristo lahat yun. At ang lahat ng na kay Kristo, gusto niyang ibigay sa atin. Sino dito gusto makamtan yung na kay Kristo? Sino dito gusto makamtan ng kaharian ng Diyos? Sino gusto makamtan ng kapangyarihan ng Diyos? Kanta ng kalwalhatian ng Diyos. Pero hindi mo ipagyayabang yung kalwalhatian dahil ang kalwalhatian ay nagpapakitang anak ka. Pero hindi mo yan sasabihin, ang galing ko. Pag binati ka, nag-pray ka, may gumaling. Ang galing mo, brother. Ang galing ko talaga. Ang sasabihin mo, to God be
Dahil binigay lang sa atin, nakita lang sa atin. Isa pang salita na bukas na talaga ang kaharian ng Diyos sa lupa. Talata, nung si Jesus ay sumunod sa kalooban ng Ama. Nung siya ay nagpunta sa Ilog Jordan, may nangangaral na ng kaharian ng Diyos. Sino po yung nangangaral ng kaharian ng Diyos? Si Juan Bautista. Sinisigaw niya, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Nalalapit na ang kaharian ng langit. Amen. At ang tao nagsisi. Ang mga tao nagpabautismo para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Sabi ni Juan Bautista, sige, nagbabautismo ako kayo sa tubig, mapatawad ang inyong kasalanan. Pero sa akin ang susunod ay babautismo kayo sa Espiritu at Apoy. Ang susunod sa akin na mag-aalis sa inyo, mag-aalis na, sabi mo nga, mag-aalis. Hindi lang magpapatawad at bukas may kasalanan ulit. Hindi lang magpapatawad ng bautismo, sunod bautismo ulit. Ang sinasabi niyang pag-aalis ay ang kapanganakan sa Espiritu. May kausap po ba ako? At si Jesus ay nagpakita. Nakita siya ngayon ni Juan Bautista. At ang sabi ni Juan Bautista, ito ang kordero ng Diyos na makapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Dahil si John the Baptist, bautismo lang, patawad lang, pero hindi pa naalis. Pero nung nakita si Jesus, ito na ang kordero makapag-alis ng kasalanan. At nung lumapit si Jesus, sabi ni Jesus, bautismuhan mo ako. Sabi ni John the Baptist, hindi, ako bautismuhan mo. Sabi niya, ako na lang, hindi ako karapat-dapat. Sabi ni John the Baptist. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan matupad ang kalooban, ang katwiran ng Diyos. Ang bautismo sa tubig ay paglubog. Anong simbolo niyan? Kamatayan. Anong simbolo ng bautismo? Pagkalibing. Ang bautismo, pagbuhay na muli. Amen. Dahil yun ang gagawin niya sa krus ng Kalbaryo. At nung siya'y bautismuhan, ilubog, ilibing, muling mabuhay sa bautismo, bumukas ang langit. Palakpakan natin naman, bumukas ang langit. At hindi na sumara sa anak ng Diyos. May isang tinig mula sa langit. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Palakpakan natin ang Panginoon. At bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Bumukas. Sabi mo nga, bukas. Pero isa lang ang bukas nun. Dahil siya pa lang. Sabi mo sa katabi mo, siya pa lang. Oh, nakita ba nung iba yun? Hindi. Amen. Amen. Pero kung ikaw ay ililigtas ng Panginoon, ang kamatayan niya ay kamatayan mo sa kasalanan. Ang kanyang paglibing, pagkalibing na ng lumang ikaw. Ang kanyang pagkabuhay, hindi para sa kanya, kundi pagkabuhay ng kanyang mga anak. At sino mang sumambalataya sa kanya ay hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkabuhay mo muli! Sabi mo sa tabi mo, resurrection mo! Hindi resurrection ni Christ yun, resurrection mo yun. Siya ay buhay. Amen. Hindi siya namatay. So yung kamatayan niya, hindi para sa kanya, kundi para sa ating kamatayan. Ang pagkabuhay niya, hindi para sa ating pagkabuhay, hindi para sa kanyang pagkabuhay, kundi pagkabuhay mo. Born again. Sabi mo sa katabi mo, born again. At pag born again ka na, kapatid, hindi na sarado ang langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak sa ating hari, hindi na po sarado ang kaharian sa mga anak. Doon sa nakakaalam. Sino dito alam, pag namatay siya, doon pa lang punta sa langit? Di ba yun naman ang alam natin? Pag namatay na, ay punta na yan sa langit. Kahit ano yung mag-religion. Pag namatay, tanungin mo, ano yan? Pag namatay siya physical, ano sabi? Ay punta na yan sa langit. Parehas, no? Ano sabi? Rest in peace.
Pero hindi po. Hindi po kamatayang pisikal ang pagpasok sa kaharian ng langit, kundi buhay na walang. Tanungin mo yung katabi mo, born again ka na ba? Pag di ka born again, di makita kaharian. Di makapasok. At higit sa lahat, hindi bukas. Sabi po dito sa ating binasa, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa iyo sa tatlong bagay. Kasalanan. Sabi mo nga, kasalanan. Kaharian ng sanlibutan. Kaharian ng, dominion of darkness. Ang ibig sabihin ng freedom, free from dominion of Satan. Ang tinusok ng krus ng Kalbaryo, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang dinurog dyan, ang gawa ng ahas. Ang dinurog dyan, ang gawa ng sanlibutan. Amen. Ang dinurog dyan, ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya ikaw ay mapalaya. Nag-uusap po ba ako dito? Kaya kung ang anak ay pinalaya ka, malaya ka na. If the Son set you free, you are free indeed. If the Spirit of the Lord is upon you, you are, if the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sabi mo nga, freedom. Free from dominion of Satan. Maraming ligtas, hindi pa rin ligtas sa kasalanan. Hindi pa rin ligtas kay Satanas. Hindi pa rin ligtas sa mga mundo. Bakit? Hindi niya pa alam ang nilipatan. Meron bang niligtas na hindi nilipat? Maraming nagangkin, ligtas na sila, pero nandun pa rin sila sa kadiliman. Maraming nagangkin, ligtas na ako, nandun pa rin sila sa makamundo. Maraming nagangkin, ligtas na ako, pero pamumuhay, hindi pamumuhay ng isang anak. Kaya kailangan mong lumipat sa tamang pamumuhay. Sabi mo sa katabi mo, lumipat ka na. Hindi ka lang lumipat ng pangalan ng simbahan, inilipat ka pa ng Panginoon sa bagong pamumuhay. Colossus 1:13, basahin natin. Mag-12 muna. Colossus 1:12 muna. Tignan niyo po. Sabay-sabay natin basahin. Colossians 1:12. Give thanks. Ayan, magpasalamat tayo sa Ama. Dahil napagingdapatin sa atin upang makibahagi. Saan? Sino dito may mana na? Bahala kayo. Basta ako, meron na. Sino dito pamanahan ng lupa? Kung may lupain na ako, pastor, okay na. Oh, very good. Eh, yung mana sa Ama sa langit, meron na? Meron na ba? Ano yung minana mo? Ha? Eh, pastor, minana ko yung mansion doon, yung kintong mansion. Paliwanag ko sa inyo. Magpasalamat tayo sa Ama na naging karapat dapat tayo upang makibahagi sa mana. Saan? Na mga banal sa kaliwanagan. Sino yung may mana? Yung nasa? Pag nasa dilim, walang mana yan. Okay, tuloy. 13. Na siyang nagligtas sa atin. Ayan na, kaligtasan. Sabi mo, kaligtasan. Nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng... Yun yung freedom. Free from dominion of Satan. Free from dominion of sin. Free from dominion of religion. Sin, Satan, and... Sabihin mo sa katabi mo, wala ka na sa religion. At huwag mong angkinin ang born again ay religion. Freedom na eh. Free ka na sa system ng dominion. Free ka na sa system ng darkness. Free ka na sa system ng kasalanan. Free ka na sa system ng sanlibutan. O asan ka na ngayon? Kung malaya ka na dito, saan ka na? At nilaglipat sa atin. Saan? Sabay-sabay natin basahin. Naglipat sa atin sa... Palakpakan natin ang anak na punong-puno ng pag-ibig. Maliwanag po. Saan ka nilipat? Dati pag may nag-share ako, ano kayo?
Mga Christian po kami, born again Christian kami. Anong religion nyo? Wala ko kami religion. Relasyon mo. Okay na. Okay. Hindi na sabi na natin. Share lang namin sa inyo si Jesus. Tanggap na. As pagkatas patanggapin, ano sabi natin? Ligtas na po kayo. Amen. Congratulations. Punta tayo sa church. Meron kaming church. Di ba yun agad ang ano natin? Totoo yun. Pero ngayon, tanungin mo ako, anong meron sa inyo? Wala kaming religion. Meron kaming kaharian ng Diyos. Palakpakan natin naman. Totoo yan. Amen. Ano born again? Kapag pasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po. Naiintindihan mo? Ang church ay paglilingkod ng mga anak. Ang church, Bethel, pakinggan niyo yung Bethel. Ano yung Bethel? Genesis 28 verse 17. At tatawagin ko ang lugar na ito ay Bethel. 28:19 po ba? Or 18 or 19? Tingnan mo nga. Genesis 28:19. Bethel means sa English yun. Bethel, si Jacob na naginip. At sa nung nagising na siya sa panaginip, sabi niya na, and he called the name of the place, ano? Bethel. But the name of the city was called Luz at the first. Pagkagising niya sa panaginip niya, sabi niya, na-encounter ko ang Diyos dito. Sabi niyo man, na-encounter. Sasabihin ko ang lugar na to, Bethel. House of God. Tahanan ng Diyos. Ang tanong, bakit niya nasabi yung Bethel? Anong connection ito? Na ito ay tawagin niyang bahay na ng Diyos. Kasi may nakita siyang pangitain, panaginip. Verse 12. Diyan pa rin, 12. Very English. 28:12. Ay nanaginip siya na meron siya nakita ladder patungo sa langit. Mula sa earth patungo sa and the set up on the earth and the magbabasa dito. And the top of it reached to heaven. And behold, the angel of God ascending and descending onto it. May napanaginip pa siyang stairway. Saan? Sa langit. At hindi lang stairway. May nakita pa siyang gate. Sabi mo nga, gate. May hagdanan na, may gate pa. Ulang na lang dyan, bahay. Di ba? May nakita siyang hagdanan, mapunta sa langit. May nakita siyang gate. Tingnan mo sa verse, tuloy mo. 14. And behold, the Lord said, and the Lord, the God of Abraham, father, the God, and the land wherein I live, I will give it to thy seed. 14. And thy seed shall be the... Ay, hindi na yan. Tuloy mo pa. And Jacob awakened out of this sleep, and he said, surely the Lord is in... Nangusap ang Diyos sa kanya doon sa pagkatulog niya sa bato, na naginip siya, nakita siya ng stairway to heaven, at sabi niya, nangusap ang Lord ng mga promises na magaganap sa kanyang lahi. At nung natapos na yun, nagising na siya, sabi niya, kasama ko ang Diyos, nandito siya. Tuloy, 17. And he was afraid, and how dreadful is this place? This no other the house of God. This is the gate of... Oh. Ang ibig sabihin pala ng Bethel, the house of God, may access sa langit. May gate ng langit. Ang tanong, alam mo na ba yung gate? Alam mo na ba yung access sa langit? The kingdom of heaven, the kingdom of God is now at hand. Amen. Ang purpose ng Lord, bakit niya sinabi kay Jacob to na may stairway from heaven, bakit niya sinabi na ang lugar na to ay may gate ng langit, at ang lugar na to ay Bethel, dahil ito po ay type and shadow ng ipe-prepare ng Lord na lalabas sa lahi ni Jacob. Lalabas sa lahi ni Jacob ang magbubukas ng daan patungo sa kaharian ng langit. At sinabi niya sa John 1:51 sa isang Nathaniel ang pangalan, believe in me and you will see an open heaven.
Palakpakan natin ang Panginoon. Makikita mong bukas ang langit, sabi niya sa isang sumunod sa kanya. At magpapanig-panawag ang mga anghel, katulad ng nangyari kay Jacob. Because the kingdom of heaven is at hand to Christ Jesus. Si Jesus yung daan upang ang tao ay maging house of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Jesus ang daan upang makita ng tao ang kaharian ng langit. Si Jesus ang daan, katotohanan at buhay upang ang tao ay maging dwelling place ng Diyos. Hindi pa naging house of God ang tao nung panahon ni Jacob. Pero na-fulfill ang pagiging house of God, ang Bethel ng pagharian tayo ng Panginoon. Amen. So, ang lalim naman yan. Paano naging house of God kami? Kasi ang sinabi ng Lord, sisirain ko ang templong ito. Yung literal na templo sa Jerusalem. At itatayo ko ito pagkalipas ng 3 araw. Nagalit yung mga religion. Sabi na nasa religion, 40 years tinayo ang templong ito? Ito ang bahay ng Diyos. Sisirain mo? Tatayo mo lang, 3 days. Matindi, di ba? Parang imposible na yun. Kaya galit sila kay Jesus. Ang itatayo ba lang templo ng Diyos ay hindi templong bato, kundi templo ng banal na Espiritu. Ang templo na ito ay magiging pananahanan ng Diyos at ito ay may access sa gate of heaven. May access sa heaven. Dahil ang house na itatayo ng Diyos ay hindi house na bato, hindi house na tisa, hindi house na building. Ang itatayo niyang church, ang itatayo niyang house, ecclesia, ay people of God. A church is not a building. Church is the people of God. Called out people from darkness to light. At saan sila nilagay ang ecclesia, ang house of God? Nilagay sila sa rock. Sino yung rock? Si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay may dalang kaharian. Kaya ang totoong church na natinayo niya ay ang church na nasa kaharian ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang tunay na house, sabi ni Jesus kay Tomas, sa mga tagasunod niya, John 14:1. Makibasa nga natin, brother, para accurate yan. John 14:1. Huwag kayong matakot. Diba? In my 14:1. Let not your heart be troubled. Believe in God. Kung sinabi niya in God, believe in the Father. Amen. And believe also in me. Tuloy. In my Father's are very many. King James na. King James to, tama. Okay. And when not so, I have told you, I go and prepare a place for you. Ito na. Ito yung kwento. Sabi ni Tomas, turo mo naman yung daan sa house. Diba? Turo mo. Kung saan ka pupunta, ituro mo. Oh. Diba? Tama? Tama ba yung sa tanong niya? Sabi ni Jesus, ang tagal na kitang kasama, hindi mo pa rin alam yung pupuntahan ko. Amen. Hindi pa rin niya alam. Isipin mo, 2.5 years nang nangangaral si Jesus ng Kingdom of God. Hindi niya pa rin alam yung house. Pinapangalan niya ang kaharian ng langit dahil yun ang lugar na tinatawag na house. Amen. Amen. Pero ang house na yun ay may mga mansyon. Sa ibang salin, room. Sabi nyo nga room. Hindi magkakaroon tayo ng room sa house of God kung hindi niya ipe-prepare muna. Akala ko dati, pumunta siya sa bahay at sa langit at gagawa siya ng bansyon. Magmamartilyo siya at magpupukpok, magpapako kasama ang mga anghel. Hindi mo sa katabi mo, hindi siya karpintero doon. Hari siya doon. Amen. Amen. Ang sinasabi niya, I go prepare a place for you. Hindi niyo pwedeng puntahan. Ako lang ang pwedeng pumunta upang maging house of God kayo. Ang krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang krus ng Kalbaryo, ang pupuntahan niya.
Dahil hindi pwedeng mag-dwell ang Diyos sa house kung ang house ay marumi. Pwede ba maging house of God yan kung marumi yan? Pwede ba magsama ang banal at marumi? Pwede ba magsama ang anak sa alipin? Kailangan niya munang tubusin tayo para pwede ka nang makapasok sa house dahil hindi ka na alipin. Palakpakan natin ang Panginoon, hindi ka na alipin. Kasama ka na sa house. Amen. At yung mansion na yon, room sa ibang salin, the dwelling of the Holy Spirit to His church. Naintindihan? Sabi mo nga, nag-dwell. You become the house of God. Bethel. You become Bethel. Sabi mo sa katabi mo, you become Bethel. Hindi ka naging Bethel dahil kay Jacob. Naging Bethel ka dahil nag-prepare ng place si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka naging Bethel, the house of God, dahil nagpa-member ka. Kundi inihanda ng Diyos ang kaharian niya upang magmana ka at makabilang ka sa house na yun. Amen? Ano ba mas malaki? House o mansion? Sabi natin, mansion. Pero hindi. Ang house of God ay sobrang lawak. Kaya yun nagtanong sa akin, Pastor Lolian, so dami na ng born again. Baka di nakasya sa house. Kasi ang iniisip niyang house, yung house niya, dito yung bahay. Kano kaya kalaki yung house ni Lord? Tapos lalagyan pa ng mansion. Parang di magkasya doon. Buong mundo. Imagine niya buong mundo. May malalaking mansion. Paano kayo magkasya yun? Pero sabi nga, ang house niya, ang eternal, timeless, limitless kingdom of God. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang ibabahay doon, hindi multo. Ang paghaharian kasama niya sa house na yun ay ang kanyang mga anak. Walang tutusok na building doon. Galing sa lupa, lilipad. Tutusok yung mansion. Hindi yun totoo. Amen. 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 Okay. Taga doon ka na ba? Taga house ka na ba? Amen. Ha? Ano yung house? Kaharian ng Diyos. Sino yung mansion? Ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Ha? Pinrepair ka niya para maging better. The house of God. Tignan nyo, pangalan niyo yan. Amen. Pangalan ng ministry niyo yan. Amen. Bethel, because marami pa ang Diyos ang gusto magmana ng kanyang kaharian. Gamitin ka ng Panginoon. Gamitin tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord Bethel Church Ministry. Amen. Kami, pangalan ng ministry namin, Mission Team, Kingdom Builder, Worker sa kaharian. Amen. Worker. Kaya, marami pang papasukin doon. Marami pang lalagyan ng house. Kingdom Builder. Kamanggagawa ninyo sa kaharian. Amen? Kaiba man tayo ng pangalan ng ministry, pero isang bahay lang tayo. Palakpakan natin. Isang ama lang tayo. Isang tahanan lang tayo. Isang paglilingkod lang. Isang bansa tayo. Malalim kasi itong kaharian na ito. Hindi ito agad maunawaan ng 30 minutes. Pero I pray. Ang sabi ng Lord sa akin, anak, ipanalangin mo sila. Binibigay ko sa inyo ang kaharian. Pero ang pinakagusto kong matanggap mo, yung glory. There's glory in the house. Amen. Gusto ng Lord, maalis yung bundok na yun, na sinasabi ko sa inyo yung bundok. Anong papalit sa bundok? Alam empty yun. Pag minalis mo yung bundok, papalit doon ang kaharian ng Panginoon. Papalit doon ang glory ng Panginoon. Papalit doon yung totoong house. Yung nakita ko sa islang ito, sabi ni Pastora kanina, pinakamaliit tayo munisipyo. Amen. Amen. Pero dito sa maliit na munisipyo na to, na may seed ng pananalig sa Panginoon, na may seed na pananalig sa kaharian ng Diyos.
may itatayo ang Diyos na isang house na pupunuin niya ng glory. May isang house dito na pupunuin niya ng glory. And this glory that is bringing the whole Bohol, buong isla. Amen. Hindi lang itong lugar nyo, pati yung ibang lugar. Amen. That become the house and that come the glory of God in that house. Amen. Hindi tayo ng tao, hindi salita ng tao, kundi salita ng Panginoon. Itatayo ko ang aking iglesia sa bato. Itong batong ito, hindi ito denomination, ito religion. Itong batong ito ay si Kristo at ang kanyang pinanggalingang house. Dito kanya tinayo, church. At dito kanya binigyan ng susi ng ginharian ng langit. Alam mo magbukas para yung iba umakyat. Alam mo ka na. Pumasok. Amen. Level up. Mag-rise up sila. Wala namang gusto ko agad umakyat literal sa langit. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo na pumunta sa langit? Pumunta na. Pero hindi mo kailangan mamatay. Kailangan mo lang bumukas. Kailangan mo lang bumukas ang langit sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Pag dumating naman ang Panginoon, new heaven, new earth na rin eh. Pagbabalik ni Lord, new heaven, new earth. Ngayon pa lang bukas na pagdating niya. Kilala ka na niya. Kilala niya na ginawa natin. Rewarding na lang. O, brother, dito ka. Pagharian mo itong bansa na to. So, brother, pagharian mo itong lugar na to. Bakit? Kasi bumalik na yung Panginoon. Amen. Praise God. Kaya ako nasabi ito, kasi tagaroon na ako. Kaya ko alam ito, kasi yun na ang buhay ko. Kaya ko alam ito, kasi ito rin yung nalaman ko. Open heaven. House of God. The kingdom of God and the glory of God is within you. Palakpakan natin ang Panginoon. The kingdom of God is open upon you. The kingdom of God with His glory will be given to this house. You need to receive. Sabi mo nga, receive. Receive the glory. Receive the kingdom. Amen. Hebrew 12:28, we are receiving present continuous. Dati yung alam ko, present continuous. Pero hindi. From the past to the present and to the future. Palakpakan natin. Yung mga nandun sa nakaraan, tinanggap nila. Ngayon sa kasalukuyang tinatanggap at hanggang sa huli bago dumating ang Panginoon, may mga tatanggap pa sa kaharian ng Diyos na hindi mamumove. Dito sikat ang Bohol, malalakas na lindol, di ba, naman nakaraan? Ano mang bagyo, pagsubok lindol ang dumating sa inyo, pag nakatayo ka sa bato na matibay, kaharian ng Diyos, hindi ka mayayanig. Hindi ka babagsak, hindi ka mahuga, hindi ka kayang pigilan kahit ang pintuan pa ng Hades, hindi ka kayang pigilan. Bakit? Kasi nakatayo ka sa batong matibay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Receive the calling. Ang calling ng isang born again ay ang kaharian ng Panginoon. You are called to His kingdom and you are called to His glory. Tayo natin tumayo. Receive natin yung glory. Awitin natin yung kanta. Yahweh will manifest Himself. His glory will manifest Himself. Amen. Yung kanyang kaluwalhatian, i-manifest niya sa atin. Iparanas niya sa atin. Amen. Ibigay niya sa atin. Willing ka bang tanggapin yung glory? Willing ka bang tanggapin yung glory? This will make you the true house. The house that is with glory. The house that is filled with His glory. Awitin natin. Yes, Lord. Nasa atin ang ating kamay sa Panginoon. Bukas. Hallelujah. Holy Spirit. I give you glory, Jesus. I give you glory, Father.
We give you praise. We give you glory. For you give. Sa iyo, Panginoon, ang kaharian. Sa iyo ang ang kapangyarihan. Sa iyo ang kaluwalhatian. Yahweh. Elohim Shaddai Jireh Adonai who manifests himself. Lord, you manifest yourself. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai who manifests himself. Yes, Lord. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. And Rapha will manifest Himself. Manifest Himself. Pasabi ang ating kamay sa Panginoon. Let the glory of the Lord. Open heaven right now. Open heaven right now.
himself. If you call him, he will manifest himself. If you sing him, he will manifest himself. If you worship him, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you sing him, he will manifest himself. Church, let the Lord fill you. Let the Lord fill you. Let the Lord fill I just want to speak the word of the Lord this morning. That you are called not in religion. Tinawag ka ng Diyos, hindi sa reliyon. Bethel, house of God, tinawag ka ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay hindi nasa kasalanan. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay sa kaharian ng Diyos. Tinawag ka sa bukas na langit. Tinawag ka para bigyan ng kaluwalhatian. Tinawag ka ibalik sa image and likeness ng Diyos. Tinawag ka with power, dominion of God. Tinawag ka to manifest the heaven on earth. Tinawag ka to manifest the heaven on earth. Tinawag ka to have the key. Tinawag ka to have the power. Because you have the kingdom of God in your life. The Lord of God, the Lord of Lords, the King of Kings, dwelling in your house, dwelling in your life. Huwag kang malimitahan sa physical, brother. Huwag kang malimitahan sa sitwasyon ng buhay mo. Huwag kang malimitahan sa sitwasyon ng pamilya mo. Huwag kang malimitahan sa sitwasyon ng lugar mo. Greater is you that is in the world. His glory in you. His power in you. His kingdom in you. Power in you. Kingdom in you. Glory in you. His spirit in you. You are the son in the kingdom of God.
Hindi ka nasa dilim. Ikaw ay sa liwanag. Ikaw ay sa kaluwalhatian. Wala ka na sa dilim. Wala ka na sa dilingon. Wala ka na sa libunan. Ikaw ay anak ng Diyos. Bukas ang langit. Lakaran mo ang iyong pagkakatawa. To God be the glory. Sa'yo ang kaharian. Sa'yo ang kapangyarihan. Sa'yo ang kaluwalhatian. In Jesus' name. Amen. Amen. Wow. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Wow.